Okay, so now we will talk about sa reverse weekend agenda natin. So ang problem natin, reverse the order of activities without using built-in reverse function. So basically, meron tayong activities dito, ire-reverse lang natin sila from hike, brunch, movie, picnic, stargazing. So ito yung original. So ire-reverse natin sila from stargazing, picnic, movie, brunch, and hike. So, yun yung gagawin natin dito. So, first, kinuha muna natin yung number of elements natin. Then, dito, ito yung isa sa core natin, no? Ito yung pinaka-core ng activities natin na kung paano natin i-reverse yung mga activities na ito. So, yung for loop I natin, syempre mag-i-start siya sa index 0. So, yung I natin is i-start siya, of course, sa index 0 natin. And then, yung I natin, kung mapapansin nyo, naka-less than n divided by 2 siya. So, paano ba yan? So, ang gagawin natin, yung n natin, kukunin niya yung size. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, and 5. So, meron tayong 5 divided by 2 equals to 2.5. So, mag-stop tayo sa index 2. So, 0, 1, 2. So, ibig sabihin, itong computation na ito, kinukuha natin yung halfway ng mga elements natin. So, since 5 ito, halfway natin is yung movie. So siya yung pinaka-middle. Okay, so 2 at saka 2. So, si movie yung pinaka-middle natin. So, yun yung purpose nun, para kunin natin yung pinaka-middle ng ating elements and then incrementation. So, ito yung function natin na swap kasi pagsuswap natin yung mga elements natin na to. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, una gagawin ko, kakopy ko na ito. Yan, tapos, ipipaste ko na siya dito. Para dito na lang pala tayo mag-edit. So, kapag rinan natin to, check natin. So, okay siya. Mapapansin nyo, na-reverse siya, no? Yung stargazing natin na nasa last, nasa unahan na siya. Picnic, eto na siya. Instead of second to the last. Then yung hike natin nasa last part and branch natin nasa fourth place. So, yan yung mechanics na gagawin natin dito. So, familiar tayo na every element ay meron silang index. So, 0, 1, 2, and 3. Now, meron tayong swapping dito. Mapapansin nyo, meron tayong I na activities which is eto nga, yung for loop natin. So, ilalagay natin dito, I. So, mag-i-start tayo sa 0. Tapos, mapapansin nyo, meron tayong activities pero sa parameter natin, meron siyang n-1. So, yun muna yung titignan natin. So, para saan si n-1? Remember guys, ang array kasi natin, kapag binilang mo yan talaga is 1, 2, 3, 4. So, para maiwasan yung confusion pagdating sa program natin between index na nag start sa 0 at saka yung counting natin na starting sa 1, ang ginagawa natin, yung n natin, no, which is, kung bibilangin mo, ay 5 pala to. Ito yung pang 5. Yeah, so, ito yung pang 5 natin. So, kung bibilangin mo yan, from counting natin is 1, 2, 3, 4, 5. So, basically, ang n ngayon natin, n, ito, yung n na to, since kinukuha natin yung sizing, equal natin siya sa 5. Ngayon, mapapansin nyo, meron siyang minus 1. So, ang ibig sabihin niyan, 5 minus 1 is equals to 4. Ngayon, bakit 4? Kasi we're going to work out sa mismong index natin. So, in this case, ang index natin dito ay 4 siya. Okay, so 0, 1, 2, 3, and 4.
Pero kapag binilang natin siya into normal, 1, 2, 3, 4, 5. So, kita nyo yun, meron tayong dalawang klaseng counting. Yung counting na normal na nag start sa 1 at saka yung counting na nag start sa 0. Ngayon, para maiwasan natin yung out of bounds sa array, gagamit tayo ngayon ng n-1 para ma-minus natin yung counting natin na normal. No? So, magiging 4 na lang siya. So, ang mangyayari, sa index na tayo gagalaw ngayon. Okay? So, yun yung purpose ng n-1 para makapunta tayo sa pinaka-last number ng index. Ngayon, ang gagawin natin, we will show you kung paano umaandar naman yung formula talaga na to. So, una ay kakopy ko muna to. Dito tayo sa baba para clear at makita nyo na maayos paano siya nag-work. So, dito, remember, yung I natin ay nag start siya sa 0. Okay, so lalagyan natin siya ng 0 sa part na to. So, ang problema natin dito, etong kasi nagsiswap tayo. So, yung 0 index is yung height, di ba? Ngayon, ang problem dito, activities. So, titignan natin kung ano yung value na nandito. So, meron tayong expression. So, meron expression dito. And then, meron tayong computation. At meron tayong result. So, tatandaan natin to. Now, sa expression natin, ito yung I natin. Okay? So, yung I natin, it always start with 0. So, yung magiging result mo ay 0. Now, next is meron kang n-1. So, ang n mo ay 5. So, minus 1. So, yung result mo ngayon ay 4. Tapos, sa formula, ito yan, no? Tapos, meron kang n-1 minus I. Okay, so titingnan ngayon natin, si n-1 ay 4 siya. So, lalagay natin 4 minus I. So, minus I, ang I mo, 0 siya. So, 0. So, ang next part will be equal to 4. Ngayon, ang pinaka-result natin ay 4. So, ang magsuswap ay si 0 at saka si 4. So, titignan natin sino si 0 and 4. Dito, si 0 si hike, tapos si 4 naman ay si stargazing. Kaya dito sa output nyo, eto ngayon ang nag-swap, di ba? Si stargazing napunta sa taas, si hike naman napunta sa baba. So, yun yung purpose ng swapping natin dito. So, ito yung first iteration. Now, kung gusto mo pang i-cover lahat, again, gaganyanin mo lang siya, no, yung iteration mo 1, so yung result mo ngayon ay 1. So, n-1, so yung n natin 5, minus 1, 4. So, itong formula naman, 4 pa rin si n-1. Tapos, yung I naman natin ay 1 na siya. So, ang gagawin natin, instead of 0, 1 na siya. So, 4 minus 1 equals to 3. So, ang magiging computation dito ay 3. No? Tapos, since iteration ng I ay 1, so 1 and 3 yung magsuswap. So, titingnan natin ngayon. So, ito si 1, si branch, tapos si 3 naman si picnic. So, si branch ay napunta sa 4, tapos si 3 naman, si picnic napunta sa 2. Kasi nag-swap sila. Okay? So, ganun yung process ng formula na n-1 minus I. Okay? So, I hope naiintindihan nyo kung paano siya nag-work ngayon itong formula na to. Then, dito naman ay for printing lang, C out, para ma-print natin itong mga output natin na to. So, ito yung example natin sa reverse weekend agenda natin.